espesyal ang biyahe natin ngayon. Dahil makakasama ko ang isa rin sa pinakamalapit na tao sa aking puso. Papa, you forgot about me. Sorry. Let's go. Ready? Makakasama natin sa biyahe ang panganay kong anak, si Primo. At ang pupuntahan natin, paraiso kung may tuturing. Ang makapigil hiningang tanawin dito, minsan ang binansagang kapirasong langit. Kaya naman, malapit ang lugar na ito sa aking puso. Isang biyahe na puno ng kakulitan. What did the fish say when he was being caught? What? I'm dying. Hindi ko to anak. Kakitan! Hello, camera. Saan yung camera? I'm just talking to one bihero. I'm not the most adventurous kid. You know who is? Who? Dora the Explorer. Dora the Explorer. Huy! At mga bagong karanasan para sa bata at feeling bata. This one? Any, all of it. Oh! Buti na lang libre. Samahan niyo kami ni Primo sa pagbiyahe natin sa tinaguriang Heaven on Earth, El Nido, Palawan. Ang mga kalabaw sa El Nido, hindi lang daw sa pag-aararo masunurin. Basic din daw para sa mga ito ang pagsunod sa tricks. Good. Luhod! Yan. Ang 69 na magsasakang si Tatay Abe, lumaki kasama ang mga kalabaw. Kaya malapit ang loob niya sa mga ito, lalo na sa kalabaw niyang si Enero. Sa sobrang close, napasusunod niya itong kumuha ng tricks. Kuya, balita ko parang ginawa niyong aso yung kalabaw niyo. Oh, Paano po nangyari yan? Paano po nagsimula? Ilan taon na po ba ito si Enero? apat. Apat. Pag edad niya ng 2 taon, doon ko na siya tinuruan. Bakit niyo po naisipan turuan? Dahil gusto niyo Sa po isip ng ko, sa isip ko. Yung aso nga na nagturuan eh. Diba? Bakit hindi maturuan yung kalabaw? Sinubukan ko lang. Subukan nga natin kung talagang masunurin si Enero kay Tatay Abe. Good. Good. Ayun. Ayan. Yan siya. Ah, higa. 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 Ayan, yan siya. Alam po niya na amo ka niya. Oo, alam. Oh, gumagana siya. Pag... Ay. So, sabihin na natin po, ako po hawak-hawak yung lubid, tapos nun susubukan ko pong Susunod luhod. Susunod din po siya. Yan na po ba yung pinaka madaling trick na pwede nilang Matutunan. no? Dahil tawag silang kalabaw. Magpapakitang gilas na lang ako sa iyo, Tatay Abe. Manood kang mabuti. Bibilib ka rin sa akin. Enero? Luhod. Oh, sunod, oh. Ayun din, no? Well, what do you know? Oh ha? Kita niyo yan? So amazing, right? Teka nga, para mapatunayang hindi tsamba. One more time. Luhod. Luhod parang ganun. Ito, bend. Luhod. Ayaw. Wala. Luhod. Lib. Lid. Yun, very good. Higa. Ang pagiging masunurin ni Enero, hindi lang hanggang sa kanilang sakahan. Nagmarka rin ito sa kasaysayan ng barangay, Barutuan. Dahil ang pagpapaluhod ng mga kalabaw sa kanilang lugar, isang tradisyon na ilang dekada na palang nawala. Pero ngayong taon, sinubukan nilang ibalik ang tradisyon. Siyempre, unang taon naming sinusubukang i-revive yung kulturang ito at tradisyon. Ang pagmamahal ni Tatay Abe sa kanyang kalabaw na si Enero, may hahalin tulad sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Love talaga yan. Kasi mula na maliit pa, kala ko parang anak na pag gising, so umaga pagkakapis, siya kagad ang nauna, pakainin. Ayan. Hanggang sa lumaki siya. Kaya mabait yan sa akin. Hindi pa riyan natatapos dahil may ibubuga pa raw ang mga magsasaka at kanilang mga alagang kalabaw mula sa barangay New Ibahay. Ang magkapatid kasing sina Edmund at Mark, sumasakay ng patalikod at tumutore sa ibabaw ng kanilang mga kalabaw. How, kalabaw!
Yung kalabaw ko, sir, maamo kasi sa akin, sir, kaya masunod rin talaga ang kalabaw ko. 99%. Yung kalabaw po, madali lang naman po turuan. Tiyaga lang talaga, sir, tsaka may disiplina. Sige nga, sample naman dyan. Tapatang magkapatid, Edmund versus Mark. Sino kaya ang mas magaling sa pagsakay sa kalabaw? Aba, kung magmaniobra si Mark, parang may built-in side mirror, ha? Samantalang si Edmund, hanip ang balancing skills. Ano, Biheros? Sino ang manok? Pambatong kalabaw nyo. Can't get enough of the cute gentle giants sa El Nido. Para sa mga turista na hindi kayang ginagawang pagtore sa kalabaw, tulad ni na Edmund at Mark, may pagkakataon pa rin makasakay ng kalabaw. Recommend po namin yung pagsakay sa Carabao kasi masaya talaga siya and baka hindi nyo pa ma-experience sa ibang lugar. Kung sa Maynila, pagka mahal-mahal na seafood, dito raw sa El Nido, kahit pa lobster, hindi mahal ya, murayta. 1,500 pesos kada kilo ang lobster sa El Nido, habang sa Metro Manila, 4,000 pesos ang kada kilo. Pasok sa bulsa, kasya pa sa buong pamilya. Mga biyero, nandito tayo ngayon sa tapat ng public market ng El Nido dahil yung aking anak ay interesado sa lobster. Hindi pa niya nakikita ang buhay na lobster. Nakita na niya yung luto ng lobster at hindi pa niya nasusubukan niya actually lobster na yan. Pero ngayon, nandito tayo dahil, are you interested to check out lobsters? Yeah. Hindi lang yun. Pati siguro yung mga kakaibang seafood na hindi pa natin nakita. Hello, camera. Ay, saan yung camera? I'm just talking to one Bihero. Let's go. Come on. What's this? No, Pusit. This one? baby soap. Opposite. Wait, Sa dami ng nakikita ni Primo, mukhang wapakels na siya sa jokes ko, ah. what happened? What's this? That is one of their antennas. That's it. Yeah, that's it. What did the fish say when he went to the doctor? What did the fish say when he went to the doctor? What? I pulled a muscle. The muscle. Saan mo ba nakukuha yung mga jokes mo? Nagmana ka sa tatay mo talaga. Sorry, Mama Iya. Sa akin talaga siya nagmana. I knew it. Kung swak sa bulsa ang kanilang mga lobster, pasok naman kaya sa panlasa? Mukhang masarap. Hindi tayo ngayon sa El Nido. Malapit tayo sa dagat. So, ibig sabihin nun, kapag malapit tayo sa dagat, mas malaking chance na talaga makukuha natin yung fresh lobsters or any generally fresh seafood. Pasok! Steamed, pero alam mo may butter. Butter's always good with seafood. Totally different taste from each other, but still very yummy. If you are craving for lobster or lobsters, you know where to go. So, Bata man o matanda, pwedeng makipag-bonding sa mga hayop dito sa El Nido. Meron pang prutas na mukhang tutyal, pero unlipitas sa farm. Pagdating sa mga hayop or animals, na-appreciate niya kapag pinapanood niya sa TV, pag binabasa niya, or nakikita niya sa internet, or yan, ikukwento ako sa kanya kung ang na-experience ko mula sa biyahe. But, you know, like, interacting with them up close, iba din yung tama sa kanya eh. Swerte tayo dahil naabutan natin ang feeding time ng mga alagang hayop sa isang farm sa El Nido. So this is how we feed the pigs. So this is the fermented fruits and vegetables from the market. And this is the water mixed with molasses. So ito yung magsisilbing pangpagana niya. Bath time and eating time at the same time. maybe like when I'm trying to get Leon snack. Your brother snacks, ah. Today is your lucky day.
Bonding with pigs and goat? Check! Magustuhan naman kaya ni Primo ang mga gulay at prutas dito? Hey! Or ngi? This is for you, this is for me. Okay, Papa first. It's like strawberries. Nice? It's good. It's quite good. It's quite good? It's quite good. Yan ang tinatawag nilang mulberry biheros, isang klase ng berry na marami pala rito sa El Nido. Kayo riyan sa mulberry. Sige lang anak, mamitas ka pa. Gawin nating pasalubong para sa mga kapatid mo. Buti na lang libre. So, my favorite part was feeding the goats and getting oppa because I love sinigang. I was like feeding goats like this. How was your experience with the younger goats? The kapirang goats? They all like Easy to doy. pet? They're like dodoi? Doy, but Or less 2-year-old. crazy. Less crazy. Naranasan ni Primo ang mga yan sa isang programa sa El Nido na kung tawagin ay Earth School. Layunin nito na matuto ang mga bata sa kalikasan. The whole purpose of our school is to develop sustainability and creativity, and we find that those values are really felt here by our entire community in El Nido. Ever since before, kapag galing ako sa biyahe, education and experience na kukuha ko as a biyahero. Of course, there are books, but there's nothing like experiencing it on their own. Oh, go there. Sige, go. Tungbugtong, isang prinsesa nakaupo sa tasa. Correct! Hitik din ang probinsya sa Kasuy. Isa sa mga produktong ginagawa nila mula rito, ang sweetened kasuy o kung tawagin nila, bandi. Gusto ko sana kayong bigyan cashew na ubos ko na. Araw-araw, kilo-kilo ng bandi ang iniluluto ni Vanessa. Namanan niya ang pagluluto nito sa kanyang ina. Ibabahagi niya sa atin ang kanilang patok na bandi recipe. Ang mga pinatayong kasoy, isa-isang bibiyakin. Naman yun, na manual po talaga yung pag... Ilang pieces po kayo kada araw? 2 lata po. 2 lata. Gano'ng kalaki po yung lata? Madami po. 5 gallons. So mga 10 gallons po. So pagkatapos po nito proseso na to, ano pong mangyayari? Ito na po, sir. Yan, Okay. hawakan mo po yan. Hawakan po natin. Susungkitin mo po, sir, dahan-dahan. Ayan! Yan na. Ayan na. Yan Alam na. mo, ito yung pagtanggal din ng tutuli, no? Pagkatapos biyakin at sungkitin ng bawat kasoy, mano-mano naman itong babalatan. Naku, mabusisi po talaga to. Opo, sir. So talagang kailangan gentle hands. Abutin tayo ng siyam-siyam. Tapos na po natin balatan. Ito na po yung ating natapos. Kinain mo po minsan yung iba po may kati. May kate. Opo. Kailangan po nating hugasan ng ilang bisis. At mano-mano rin itong isusukan o ilalapat sa dahon ng saging para ihulma. Curious ako dahil yung anak ko si Primo, mahilig yan sa cashew butter. Opo. Hindi ko alam kung magugustuhan niya din to, pero papatikim ko sa kanya mamaya. Sige po, sir. Ang taste test ni Primo sa bandi, abangan mamaya. Katulad ng kasoy, mabusisi rin ang pagluluto ng local dish na ito mula sa barangay Barutuan. Matrabaho nang ang gawin, nakabibingi pang kainin. What? Hot tinapay! Hot tinapay! Bili-bili na! Hot tinapay! May tinapay? Ay, nako. Sarap po nito. Sakto! Gutom ako! Buksan niyo lang, kuya. Ayan, andyan yan. Nako. Mainit to Ako, mainit-init pa yan. Fresh na fresh. Ayan, oh. Yan. Sir, ano ba yung klaseng tinapay? Kakain ito! Ay, nya. Ninapay, sinabi ko. Hindi pa at limunan. Ninapay. Ay, ay, sorry. Kaninang umaga to eh. Ha? Linapay. Nalinlang mo ko dito. Ay, nako, Otoy. Ay, pasensya na. Tikmo na lang ako. Matatanggal yung galit mo sa akin kapag tinikmo mo yung linapay na yan na fresh na fresh. Yan. Yeah. May katwiran ka nga.
Di ba? Mm-mm. Ayos ba? Oh, bigyan pa kita ng tinapay para makita. Ito pa na. Ha? Ayos ba? Uy, sabi mo doon ah. Ha? Walang halong panlililang. Ang linapay ni Nanay Violeta. Nakabibingi, nakakaloko raw sa sarap. Yung maubos, mga 1 oras ko lang ikot-ikot. Kasi marami akong mga suki. Kilala na siya dito sa Barangay Barutuan. Mas masarap siya magluto ng linapay. Suki na namin siya. Binabayo hanggang mapino ang dahon ng batuan kasamang iba't ibang pampalasa at pampaanghang. Lalagyan ng tinadtad na buko. At saka ibinabalot sa dahon ng gabi. Pinakukuluan ito ng hanggang 5 oras para mas manuot ang lasa. Masarap. So, itsura, parang laing. Pero hindi. Ang nalalasahan ko, very gingery. Ang daming ginger. Siguro, lagyan mo pa ng maraming sili. Lagyan mo pa ng mas maraming gata. Baka para siyang super saiyan na laing na. Sa pag-ikot namin sa El Nido, approved naman kaya sa panlasa namin mag-ama, lalo na ng aking anak, ang local products ng probinsya. Okay, we try this first. Apparently, this is what they call chowlun. I think because the noodles are long. Chowlong. Oh, but Chow, the long noodles. don't Okay. wiggly. Okay, Joking. here. I'm on camera. Oh, it's just rolling. It's okay. Mukhang dinadaan ako sa delaying tactics ng anak ko Alamin na lang muna natin kung bakit sikat ang Vietnamese noodles na ito sa Palawan. Ang proud kuyo noon na si Micaela, paborito raw ang chow long o isang localized version ng Vietnamese pho. Sa sobrang pagkahilig dito, nagtayo siya ng sarili niyang kainan. Sana all! Sobrang tinatangkilik po yung chowlong namin. May mga sukoy na po talaga kami. Pagka may mga turista po na bumabalik po talaga sila dito para kumain ng chowlong. Napadpad ang chow long sa Palawan, dala ng Vietnamese refugees. Pero ito ay katumbas ng goto dito sa Pilipinas, no? Pero ito po ang noodles na ito, hindi po talaga chow long ang pangalan. So ito po ay ban cam. General yung tawag nila yata sa noodles ay pho. Pero yung particular na rice noodles ay ban cam yung tawag. Pasado naman kaya kay Primo? This is your favorite. It's pho. Ano lasa? What does it taste like? It's sweet and garlicky. Sweet, garlicky. Para siyang ano? Parang mami. Ganon. Beef mami. Chicken mami. Pag umuulan. Okay. What else do you want to try? You want to try this one? Yeah. Okay. Ang kanina pang tinatarget ni Primo, ang isa sa mga paborito niyang pagkain. How's this? This is what you like. Dilis. You said it was delicioso. Can I get some? You want to get some? This one? Tastes fishy. This one, you want to try? What's that? This is daing na tahong. Daing? Yeah. Okay. Just small piece. Small piece. Or you just take a Like bite. all of Take it? a bite. All of it? I'm not a fan. Yeah. Yeah. Not a fan. Okay. Yep. Sorry. Yeah. Well, iba-iba talaga tayo ng panlasa. Dahil pagdating sa ibang lokal at turista, Masarap po, sir. Sarap. Parang pusit. ang mabusising bandi na ginawa namin ni Vanessa, titikman naman ni Primo. Magustuhan kaya niya ang pinaghirapan kong lutuin. This is what we cooked. Bandi. Pandi. Hindi. May brief, may pandi. Ito. And cashew butter. So this is sugar and cashew. Here, big piece. Hallelujah. Wow. Just to balance it out, I'll eat naman on my right. Okay. Which would you want to take home as for pasalubong? For the ates and mama and your siblings? This is for the ates. Mm-hmm. That's for mama Mm-hmm. or my siblings.
Bakit This isa is lang? for Mama. Meron ka pang 3 siblings But 1 sibling only? No, like all of it. All of them. Okay. Good job, man. Hindi lang sa pagkain ko nais maging adventure si Primo. Nariyan din ang water activity. Kamusta kaya si Primo sa paglangoy sa tubig ng El Nido? Sa 45 islands at islets ng El Nido, hindi kayo mauubusan ng pagpipilian. At ang perfect na family bonding, syempre, snorkeling! Isa sa mga rason kung bakit isa sa mga paborito namin puntahan ang El Nido dahil hindi lang convenient pumunta dito, isang lipad, andyan na kagad yung pwede nyong matuluyan na accommodation or resort. Siyempre, alam naman ng tao na itong El Nido, punong-puno ng mga islets and islands na, I guess, parang for all ages. Makikita niyo dito na this is one island or islet na pinupuntahan ng mga tao. It's called Shimizu Island. It's one of the many El Nido Taytay managed resource protected areas. The waters of Palawan, they're really known to be very clear. Medyo teal actually yung kulay niyan eh. And for me, sa Pilipinas, wala pa rin tatalo sa clarity ng tubig ng Palawan. Isa sa mga bagay na ako ang punong abala sa mga anak ko ay ang pagturo sa paglangoy. On your back, on your back, on your back, on your back. Here, come to Papa. No. You've been swimming for years. Yeah, since I was like 5. Exactly. Come on. Mabuti na lang, na-enjoy niya ang makukulay na isdang nasa ilalim ng bangka. Hi, Nemo! Kuya, how's your experience in the open water? I was scared and excited. What did you enjoy the most? Can you... Seeing the fish and looking on the water. I see all those Nemo's dad. A lot of firsts sa trip na to, which is a good thing and one of the reasons why sinama ko siya. For them, it's play, di ba? And if they're learning while playing, then sulit na to. Tulad ng pagtikim ni Primo sa iba't ibang mga pagkain hindi pamilyar sa kanya, challenging din daw ang isang spot na ito sa El Nido. Pero challenge accepted daw para sa ilang lolo at lola biyeros na akit din ito. Kaya rin naman kaya ng BND team? Yung canopy walk natin po dito may bandalan po tayo ng batuan. Almost 15 meters po yan bago tayo mag-proceed ng hanging bridge po. Sa bungan pa lang, kailangan ng umakyat sa mga bato. Madali lang siya, ganyan. Madali lang, madali. Sunod namang susuungin ang hanging bridge na may habang 50 meters at may taas na 30 feet. Sir, ba't niyo ako iniwan dito? 200 meters pa ang kinakailangan akyatin bago marating ang peak. Pero dahil nilagyan nila ng improvised na mga daan at hagdan, magiging mas madali na ang pag-akyat. After 15 minutes and 82 hingal per second, ito na ang bumungad sa amin. Advisable siya for exercise. Kala ko hindi ko kaya pero kinaya ko. Exciting yung experience. Kahit 12 years old, nag-enjoy, kinaya nila. Kinaya naman namin, kahit medyo natatakot siya, pero yung breathtaking view talaga namang sulit ang pagod. Worth it. Worth it, masasabi namin. Mula rito, matatanaw ang Bacuit Bay, ang largest marine sanctuary sa Pilipinas. You always say, Papa, can I come with you? Right now, are you happy that you're with Papa in front of the camera? No. Tragic. No, really. Yeah. Yeah? Because I'm so proud of you because you tried so many stuff. What's your favorite part of biyahe? That I get to be with Papa.
Okay, that's pretty sweet. Siyempre, pag kasama mo yung anak mo, saya dahil, lalo na kapag yung edad ni Primo kasi, ang dami ng alam, ang dami ng sinasabi, at pati sponge na sponge yan, ang dami nilang pwedeng matutunan. Kasama na dyan yung kulitan, kasama na dyan yung, kuminsan, being unpredictable, but that's part of the fun. That's part of traveling with kids, you know? And there's nothing like having, you know, alone time, like one-on-one with them. Gusto mo ba sumama sa tatay mo? Sa biyahe ng tatay mo? No. Okay, good. Thank you. I love traveling alone. And I love traveling with Papa. Ang pagbiyahe kasamang chikiting, extra challenging. Pero mga panahong ito na inilalaan natin para makasama sila, gumagawa tayo ng mga alaala na pati rin tayong mga magulang ay magdadala hanggang sa ating pagtanda.